Oo, so nasa atin na linya? Nasa linya na po natin ang 54th President ng Philippine Bar Association o PBA at kasalukuyan pong chairperson ng Movement Against Disinformation. Ayan. Wala pong iba kundi si Attorney Rico Domingo. Good morning po, sir, and welcome po sa aming programang Bantay Balita sa Kongreso. Good morning po. Good morning sa iyo, Isa at Ninfa. Ayan, doon sa Facebook viewers natin, makikita po ninyo dahil live po sa si Zoom. Attorney Rico Domingo dahil siya po ay nasa Zoom. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Attorney Domingo, ano ho ba itong Movement Against Disinformation? Kailan po ito nabuo? At ano po talaga yung particular na binabantayan po? Siyempre, disinformation nakalagay, di ba? Pero ano yung mga binabantayan, minomonitor po ng ating grupo? Nakatutok po kami sa mga disinformation, fake news, misinformation, at mga historical revisionism or amendment of the history. At aming tinututukan yan, lalo-lalo na sa social media platforms. So we've been in existence for quite a little bit before mga 2020 and 2022 nag-incorporate kami as organization. Opo. I'm sure po nakarating na po sa inyo itong balita na ito na yung Chinese Embassy allegedly nangontrata po ng isang PR firm na based dito sa ating bansa para po magkaroon ng troll farms, mag-hire ng mga keyboard warriors kung tawagin para magpakalat po ng mga fake news. Una-una po, ano pong reaction nyo nung nabalitaan nyo po ito? Kung totoo po yan, napaka seryosong development at dapat yan tutukan natin mabuti yan, no? And we should marshal whatever laws we have against these alleged informants of disinformation and being used by another country, allegedly by another foreign country, to somehow maapekto ang ating eleksyon, no? At saka ating posisyon sa West China Sea. So kung totoo po yun at nakita lang isang senador at marami raw siyang mga papeles, dapat talaga tabla na yan. Opo. Attorney Domingo, sir, di ba ang purpose daw kasi nito is banatan din yung, i-amplify siguro yung claim ng China dun sa West Philippine Sea, undermine yung sa atin, tapos sisiraan yung mga kandidato na matatag yung stand laban sa West Philippine Sea. Meron hubang nalalabag na batas dito? Well, may nagsasuggest na isang senador o isang congressman na perhaps pwede nating ihabla sila ng treason under Article 114 of the Revised Penal Code. No? Treason po yun. They're actually adhering to and aiding and abetting the treasonous acts which are actually against the government. No? But again, meron mga question dyan. Kung gusto nyo, pag-usapan natin yan kung pwedeng gawin natin yung treason. Pero may mga iba pang mga remedyo tayo. No? We have to marshal the regulatory system that we have. No? For example, NTC, dapat bigyan ng mainam na investigation at i-cut down kaagad nila yan. Gaya ng ginawa ng Singapore kahapon. No? Ang Singapore may December 3 election, yung napaalis na lahat nila ng mga posting ng mga foreigners, no? Yung mga foreigners to, no? Gawa ng that's on behalf of the foreigners. Kung totoo yung ang report na foreigners yan, more particularly the mainland China, then dapat i-cut na kagad yung mga materialis na yan. That can be done by the NTC, that can be done by under the aegis of the COMELEC, because that is impacting on the integrity of the of our electoral exercise this coming May. Malapit. Next week na tayo, kagaya ng ating order. Opo, pero treason po pwede po ba yun? Kasi nabanggit po na parang pwede lang yung kasong yan. Meron treason pag may gera. Tama po yun. Siguro, define natin ano pang gera. Hindi naman kailangan, according to jurisprudence, as you may have known, sabi nga, ang mga abogado, alam din to, hindi naman kailangan magkaroon ng deklarasyon ng state of declaration of war. No? Pero kung talagang mapapatunayan natin na meron talagang state of war, may environment, at saka merong mga elements that would constitute treason, then pwede natin ihabla sila. Pero that to be a very tall order. But we have to employ what we have right now to immediately cut
cut off the dissemination of all this disinformation, particularly in the context of our forthcoming midterm election. Opo. Pero so far po ba, Attorney Domingo, sa mga ginagawa pong efforts or hakbang, halimbawa ng NTC, ng DICT, o kahit po ng NBI, satisfied ho ba kayo doon sa kanilang ginagawa laban sa ganito po na pagkalat ng mga fake news, disinformation? Kasi kanina po, kausap din namin si Comelec Chairperson George Erwin Garcia at sinasabi niya, may mga troll farms talaga, may mga keyboard warriors na nagpapakalat ng kumbaga halimbawa may magkakaroon ng dayaan at iba pa. Political will natin yan kasi tayo lagi tayo nagkukwentuhan, nag-iimbestiga tayo sa Kongreso, hindi naman natin pinapairal ang rule of law. No? Meron tayong mga statutes, as I mentioned, marami tayong statutes, meron tayong writ of habeas data, meron tayong mga ganong klaseng mga remedyo na dapat ginagamit na ng gobyerno. But unfortunately, puro tayo investigation, wala tayong action So dapat yan, yung mga ating the four pillars of the criminal justice system should be acting now. Kaya tayo may problema, hindi natin i-enforce Yung Singapore, meron na silang legislation on that. Tayo, dapat nito matagal na natin ginagawa ito. Bakit bago lang ngayon? Because we are on the cusp of midterm election, and therefore they want to be seen in the media na ginagawa nila ito. Dapat ginagawa nila yon doon pa. Opo. Attorney Domingo, dito po sa context ng malapit na araw ng botohan, ano po yung observation ninyo sa movement against disinformation? Yes, Saan po nakafocus yung pagpapakalat ng maling impormasyon at saan dapat mag-ingat ang ating mga kababayan? Well, we should put the media, the social media platforms, particularly Facebook and the others. No, we have about 68.6 million botante ngayon, according to the latest count. At saka napakaraming mga taong, mga bata pa na talagang nakasisi dito sa internet. Dapat regulate natin na yun ang pag-dissemination ng mga fake news, disinformation. Alam naman natin lahat ng mga hindi naman ko sinasabing lahat, marami sa atin na ang ating political environment puro kasinungalingan paninira sa kapwa nating electoral candidates. Dapat putulin yun. And Comelec can do that. For example, Comelec is doing a good job trying to put some people who are misogynists and other scandalous utterances in their campaign trail. No? Dapat nun mabilis nating ina-address yan. At meron dapat corresponding accountability ang mga taong hindi yung puro kwento lang. Immediately count na. Ilan na yan? 140 something na yung mga instances yan. Dapat meron ng aksyon ang Comelec. Yung aksyon na gusto nyo pong makita, yung meron ng nakasuhan at nakulong. O nakulong at nakasuhan, at least makasuhan. Tingnan mo yung 30,000 natin na mamatay na extrajudicial hanggang ngayon wala pa nangyayari. Ang EKJ natin, EJK natin. Kaya pumunta tayo sa ICC. Baka mangyari yun dito. Yung aming anti-political dynasties na kampanya, 38 years na inupan ng Kongreso, wala nangyari. Kanina po kausap namin si Congressman Robert Ace Barbers, ang chairperson po ng House Quad Committee, and he said po na panahon na magkaroon ng regulatory policy. Sabi nga niya, meron dapat na agency, di ba, or private group na talagang nagbabantay, nagmo-monitor dito po sa pagpapakalat ng fake news and disinformation. Kayo po sa MAD, sa Movement Against Disinformation, ano po yung nakikita yung nararapat na batas para po malabanan talaga natin itong fake news? Tandang tugtugin na po yun Kasi napakatanda na yung disinformation na yan Even before MAD pa yan. Matagal na yan Ang kaibahan lang yan, ang speed at which dissemination of disinformation and red tags and everything the speed is very, very fast. Ngayon lang ang kaibahan ngayon. Kaya dapat yan, itutukan talaga ng regulation yan. Ngayon kami mga MAD, ayaw naman namin laging i-regulate ang free speech. Because pwedeng gamitin ng gobyerno yan parang propaganda para sa sarili nila. At pwede nilang linlangin din ang mga tao para lang sa kanilang propaganda strategy. Dapat hindi. Dapat makita natin mabuti sino talaga ang nagpapalakad at nagpapa-disseminate ng mga kasinungalingan na yan at red tagging na yan. Dapat yan tingnan natin kagad at immediately let's file criminal charges against them. At
they should be indicted immediately. The DOJ has to move fast on this because otherwise, makakalimutan na naman natin yan and meron na naman tayong election sa 2028. Yes. Kalimutan na naman. Ito na naman ang pinag-usapan natin. Wala nangyari. Attorney Domingo, balikan ko lang po ito yung sinasabi na nagbayad ang China ng PR firm para para sa mga troll farm, magpapakalat ng maling impormasyon. May denial na ang China, pero ito po yung ating information, hindi ba na yun nga nagbayad nga daw ng, para sa mga troll farm. Ngayon po, ano yung pwedeng kaso dito? Sino yung pwedeng kasuhan at ano yung particular na kaso po na maisasampa laban sa kanila kung nagpapakalat nga ho talaga ng fake news? Well, marami ang dapat makakasama ang DOJ, kasama ang National Data Privacy, magkasama ang NTC, magkasama ang OSG, lahat ng mga regulatory bodies ng ating gobyerno at magsama-sama sila at bigyan nila ng diin ang mga nangyayari ngayon at immediately mag-file sila ng kaso. Anong kaso? If we can prove that there is actually already a war going on, which is a tall order as I mentioned earlier, then let's prove it that there is a war going on, regardless of whether there is a declaration of that war. And number two would be, meron tayong e-commerce law na pwede nating ihabla ang mga Facebook. Remember that Facebook and the other social media platforms are doing business in the country without any license, right? At hindi sila nagbabayad ng buwis. Dapat dyan itutugin natin yan at sabihin natin, stop your operation because you are being used as a medium for disinformation, fake news, and other shenanigans about information. So dapat pigilin natin kagad dyan para hindi mo lumalawa. Ano bang ating internet penetration right now? We are about 90-something. Meron tayong nakitang malaking mga statistics on that. At napakaraming mga Filipino, lalo na yung mga kabataan, ang naapekto nitong mga kasinungalingan dito sa ating ito po environment. yung attorney, yung gobyerno ng China, hindi naman natin sila pwedeng ihablay, hindi ho ba? Siguro hanggang diplomatic protest, pero yung pong kumpanya na allegedly binayaran at yung mga tauhan nila na part ng troll farm, kung halimbawa Pilipino man o foreigner, yun, talagang pwede silang kasuhan, sir. Pwede silang kasuhan at pwedeng immediately stop niyan. No, unlike in the section 260 of the American Act on this matter, immune sila. Dito hindi sila immune because there's an e-commerce provision. Pwede silang ihabla dito. Kaya dapat yung mga Filipino na nagpapairal dito ay dapat ihabla kaagad. Maraming mga statutes na pwede natin gawin. Tutulungan po namin ng DOJ, tutulungan po namin ng NTC, at we will make sure that this thing is being addressed at this juncture, at this point. Ano po sir? Kasi ngayon, meron naman talaga tayong kaliyaan na magpahayag ng ating mga opinion sa loobin. Marami active niyan sa TikTok, sa Facebook. Pero ibang usapan, hindi ho ba? Pagka binabayaran na sila para magpakalat o para magsabi ng ganitong opinion, na pagpapakalat na ng maling information, maling idea, hindi ho ba? Opo. Kaya naman na-encourage yung mga Facebook na yan, Metang yan, tsaka ibang mga social media platforms, kumikita sila. Yes. Basta bumunta ka sa post at i-click mo lang yan, you will be directed to the advertising. Kaya napakalaking pera ang kanilang kinakabig dito sa ating country. And we have about 83.8% penetration, internet penetration. And we have about 112% of total population natin ang nasa internet na. Nasa cellular phones na. Pero Attorney Domingo, kayo po sa MAD, Attorney Domingo, meron din ho ba kayo mga nakukuhang information na bukod dito sa pinag-uusapan nating PR firm, may mga vloggers din po or ibang mga kumpanya na ganito rin po na binabayaran para magpakahalat po ng disinformation or fake news? Marami po yan, pero we don't have the empirical data on this. But I can only tell you that maraming umiira na nagdi-disseminate ng course. Because lalong-lalo na malaking business yan right? Ang ito yatang sinasabi ng isang senator is that binabayaran yata ng almost 1 billion
ang kanilang retainer dun sa Makati-based na ano yun. Sa isang cheque pa lang yun, hindi natin Isang alam cheque po pa kung lang. meron Cheque pa pang lang yun. Baka nasundan, oo. kung Pero- meron pang iba pa, hindi pa Oo, natin alam. Opo. meron tayong SEC search na mga Pilipino. Although kanyang managing partner LI. Sabi nga, allegedly, mukha yata Chinese din yon. So, tingnan natin mabuti yon. Dapat yan, mabilis nating tinututukan yan. And I think the prosecutorial agency and branch of our country, the DOJ, should really put itself into that kind of situation so that we can file the necessary action against them. Sa panghuli po, Attorney Domingo, ano ho yung reminder ninyo coming from Movement Against Disinformation at bilang abogado, ano yung inyong reminder sa ating mga kababayan tungkol po sa mga kumakalat ng maling impormasyon na mas titindi pa po dahil habang malapit na papalapit ang yung araw ng eleksyon botohan. Dapat kasama namin ang journalists, Apo. both the broadcast journalists and even the print journalists na nakikibaka against fake and disinformation. Dapat kasama natin yan. Sa akin lang, personal lang to, that I think this is being echoed by my colleagues in the MAD. Sa akin, ayoko na may regulation. Gusto ko kung merong kasinungalingan, merong counterpart na katotohanan. So dapat ang journalists, whether print or broadcast journalists or cable television journalists, dapat kung may nakita tayong kabulaanan at disinformation, dapat may counterpart kaagad na tama yan. Tatamain natin kaagad. Kasi pag pinatagal natin yan, at pinarepeat natin kasi nungalingan at fake news na yan, walang mangyayari sa atin. Because sasabihin ng mga tao, lalo ng ating mga 142 million na may cellular phones, sabihin nila, tama siguro yung kasinungalingan na yun. Yun ang kanilang dumidiin sa kanilang consciousness na tama pala yun. And yet, pag narinig nila, kayong mga journalists, mga cable television as well as the traditional journalists, sabihin nila, meron para, hindi pala tama yung ginasabing kasinungalingan, ito pala ang tama. So makikita ng tao na kasinungalingan yon at dapat hindi nila paniwalaan. I think that is the best antidote against fake information as well as disinformation. Kung wala tayong gagawin doon, wala. Merong edukasyon dapat tayo. At hindi yung puro nagsasayaw lang ng mga kandidato. Ang daming tao, sa selfie sila and everything. Hindi ang kailangan ng tao natin. How can they vote intelligently if they don't know the electoral environment? Hindi nila alam na puro peke pala yun. Isa hindi pa nagbabayad ng kanyang buwis, nandun na, bumabalik na naman. Opo, ayun. Maganda kasi, magandang lalaki at napakagwapo, iboboto nila. I think there should be a change in the mindset of the Filipino electorate. And dapat yan, makatulong ang journalist, makatulong lahat ng tayong mga nakakaalam ng ating dapat gawin. Dapat, at ang ating future generation, ating mga anak, ang ating future generation should be conscious of what is happening right now. Hindi tatanggapin lang nila tatanggapin at yun lang ang mangyayari. Ayan. And with that, sir, so ulitin po ha. Tawagan po namin kayo ulit. Maraming salamat po sa mga ibinahagi Thank you so niyo. much po. You're Isa and Ninfa, right? Yes, sir. Po. Sige, tulungan nyo na lang kami, Isa and Ninfa. Salamat po. Thank you so much po. Ingat po palagi. Si Attorney Hilingan, walang pinoprotektahan.